points of view, from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Welcome to Spit or Spill, where people sometimes spit facts. And some people spill emotions. Welcome to our episode. Andito na naman tayo. Kasama natin si Coach Aris. Ating favorite. Tagal nating na bakante na Yes. hindi nakapag-catch up. Yes. Bakit Busy nga kayo. ba? Busy. Kumusta for the past few weeks, for the past few months? Anong mga nangyari? Anong topic natin today? Everything will be answered later. Bakit nga ba tayo parang nawala, nahinto? Nagkagera. Yun lang naman. Yun lang naman. Agad eh, no? Di Agad. na tapos-tapos. Straight to the point. Yun, nagkaroon ng ano, ng war. Yeah. Ah, Grabe. Kailan ba nag-start? End ng March? March. Yeah. March 30 yata. March 30. Mm. End lang March, yun. Nag-start ng ano. Nag-start silang magbombahan. Mm. Yeah. And until now, may mga ano pa din, may mga Bukas sara pa rin ng hormones. conflict pa din. Madaming mga theories about it. Pero hayaan na natin sa kanila yun. Oo, Ang mahalaga, laman na safe nila yun. tayo. Correct. Ang mahalaga, nag-work pa din tayo dito sa Middle East. Thank you, Yes. Lord. Ang mahalaga, okay pa ba yung mga savings natin? By the way, Waiting. Coach Aris sa previous episodes natin, he's a money guru, financial guru. So, kapag siya yung guest namin, alam niyo na kung ano yung pag-usapan. It's about our finances, money, and how to grow it. Yeah. Okay. Ayun. Ano bang yun, ang tanong ko sa inyo kanina, kumusta yung savings nyo, pera nyo, despite this situation na nangyayari sa mundo? Okay lang. Ako personally may mga expenses, heavy expenses, with personal stuff. Pero I'd have to excuse me. Sorry. Pero grateful ako sa I guess you can say it's a financial decision to get an insurance Mm-hmm. kasi malaking bagay siya. Naging malaking tulong siya for us na buti na lang kumuha kami yung ganon. Okay. Diba? So, Oo. elaborate yan. Syempre sa Pilipinas, hindi naman ganda ng healthcare system dito sa Middle East. So, we have bills to pay for my mom. Nagkaroon siya ng critical illness. So, she's undergoing chemotherapy and whatnot. Hindi ko dapat sila, ayaw nila. Nakuhanan ko sila before ng insurance kasi gastos lang yan, ganyan. Hindi naman kayo magbabayad, ako naman ang magugulang eh, di ba? Kaya sabi ko, if anything happens to you guys, mailalabas ba ako ng agad-agad for your di ba? Although, the reality is, syempre, paluluwalan mo yun, ikaw magano. Pero at least, may ibabalik. Yeah. May mababalik sa'yo. Kaya, yun super grateful ako kasi malaking tulong for us kasi okay din yung sum na binigay ng insurance. So talagang malaking siya. Kasi kung wala kang dito sa Pilipinas, paano? Diba? So kaya very decision yun na kumuha kami nun. Kahit na over 60 na sila kasi mataas ng premium nun, diba? Pero grateful ako na Na nakuha kinuha ko yun. before that Yes. that illness happens. I Yes. see. Kumusta na yung mama mo?
She's okay. Nasa round 3 of 8 pa lang siya. So, we've got a few more sessions to go. Hopefully, end of August, end of September, around the time. Ano na, tapos na. And inshallah, no, road to recovery na. Praying na magtuloy-tuloy yan. Yes. Very important talaga. Maganda yung ginawa mong decision early on kasi nga, I mean, puti na lang hindi ka nagpadala dun sa wag yan, sayang lang yan. Di ba? Eh, ganun naman talaga eh. Parang hindi natin na-appreciate yung importance of preparation until the time the bad thing happened. Yes. So, parang sa insurance, I mean, sino ba na-excite na kumuha niyan? Sometimes it's really an expense, Yes. right? Pero come to think of it, if everything falls apart, Yeah. it's the only thing that will pay all your expenses. Yes. So, good thing at least, tsaka, I mean, siguro maganda lang din kasi at least nakaka-focus yung mom mo, I think, sa recovery, Yeah. na hindi niya inaalala kung saan niya kukunin yung pera. Yeah. So, I think it's really worth na you nag-invest ka in that kind Yes. of investment Yes. vehicle. So, that's good. Yes. Praying na maka-recover si mom mo agad. Yes. Yes. So yun, at least wala na siya masyadong emotional emotional baggage is there, Yeah. syempre, pero at least yung financial thing, Yeah. parang naisip ko din, at least 'di ba pag nagkasakit tayo, pag wala tayong buffer, tapos wala tayong mapagkukunan, nag-stop yung income natin, and wala tayong malapitan. So parang problematic ka na nga dun sa Sa health health mo. Sa health mo. Diba? Problemado ka pa kung finances. saan mo Yeah. kukunin yung Yeah. pang everyday mo. Correct. So, paano na lang kung kailangan mong tumigil sa work because of that case? And then, wala ka ng Yeah. income, wala ka pa rin, Yeah. magkakautang ka probably. Yeah. Kung wala kang And kapamilya ni na sobrang yaman. Uy, grabe. Sira. dyan papasok yung uncertainty. Yung sakit kasi, hindi natin alam yan. Hindi natin, kailan. hindi natin mape-prepare yan. Yeah. Yeah. Pati yung topic natin for today, Sana may deadline. yung war. Yung war. Yes. Hindi naman natin mapapredict na magkaka-war eh. Hindi naman natin Napredict ba expect. natin lahat na March 30, magkakaroon ng Qatar. Oo. Qatar is one of the, last year, Safest. pang second siya, Yeah. safest country. Country. Tapos biglang, boom, 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 boom. Tapos after a week, Nakakapraning. hindi nga, after unang pagsabog nung, recall natin kung natatandaan nyo unang pagsabog that day, the next day, ano na tayo parang, anong kailangan, may mga colleagues kong Indians, sabi nila sa akin, withdraw nyo na lahat ng pera nyo, pera nyo from Oo, Ay, may naku. mga ganun, di ba? Hawakan nyo na cash, Panic kasi. Oo, panic na. nagpanic. Yung iba, ipinadala na sa Pinas. country nila. Ay, Oo, grabe. di ba? Yeah. Panic. Hirap ibalik nun. Tapos, tas nagdire-diretso ng 2 weeks, 3 weeks, continuous, di ba? May mga workers tayo dito na nawala ng work. Napastop. Like airline industry. Nabalitaan nyo ba yun? Yeah. Few weeks back, yung mga manlilipad, parang nagkaroon sila ng tawag dito, hindi naman na rally, parang sabay-sabay silang nag-sick leave, parang ganun. Oh, hindi ko pa nabalitaan. ako din. Mga FAs. Kasi nga, nung anong tawag dito? During yung Yeah. Sabadong airspace, Kasagsagan. diba? Oo. So, wala silang flight. Yeah. Saan ba nila nakukuha yung majority ng Income nila. salary nila? Sa pagbiyahe. Pag biyahe, wala silang biyahe. So, ang sweldo nila, Yung basic lang. ganun Maliit lang. Oo. Okay. Diba? So, parang hindi naman nila kasalanan yun. Yeah. So, Pero ayun. bakit sila nag-strike? Hindi naman strike. Parang, Hindi naman siya strike. parang Nag-sick leave. sabay-sabay nag-sick leave. Parang ganun. Somehow parang ganun. Somehow parang ganun na rin. Silent. Kumbaga Silent, silent oo. quitting or Oo. silent. Kasi bawal ano, naman mag-strike kineme. dito. Oo. Bawal mag-strike dito. So, parang, Okay. yun. So, yun. Kayo ba? A week after the war, nung nagbombahan dito, kasi ako natakot ako eh. Personally, medyo natakot ako sa work ko. Kasi,
ito lang yung parang source na pinagkukuhaan ko ng income, Yeah. 'di ba? Yeah. Sabi ko, paano pag natigil ang construction? Paano pag tigil lahat, tigil ang Mm. supply? Correct. Domino effect. Mhm. Walang flights, walang pumasok ng mga vegetables and ano nun kasi 'di ba? Mm. Anong kailangan gawin paano natin ihahanda yung sarili natin for that as an OFW? Okay. Kasi hindi natin mapapredict. Ngayon ang ano na lang natin kung kailan matatapos or Yeah. ano na tayo, parang nakaano na. Hindi naman hanging, I should say, but yeah. Ikaw ba anong Anong Yung na-feel nyo? Anong thoughts, na-feel no? nyo? Yung, After 2 weeks, syempre, 3 weeks. natakot din ako sa work ko being American school ako, di ba? yeah. So, natakot din ako sa work ko. Pero, nagkaroon ako ng realization, shucks, kailangan mas pag-anuhin ko yung sa Pilipinas. Kasi at least may backup ako doon. Hindi naman matitigil si TikTok. So doon ako oh my gosh, I really need to make more money doon sa isa kong source Platform. ng income. Mhm. So, kaya, clients, more collabs, events, ganyan. Kaya doon ako, parang gumawa na yung, I don't know, it's a switch in me na instead na problemahin ko yung problema, find na lang ako ng solution or plan B, C, D, E, F, G. Mhm. Hanggat kaya. Diba? Nag-try pa ako gumawa ng digital products. Alam mo yun, just to, ang goal ko kasi talaga personally is 7 streams of income. For some reason, I don't know, 7 ang gusto ko. So ilan na ngayon? TikTok, kasama ba yung salary? Salary, of course. Oo, Yeah. salary. Tapos, yung digital product. 3 lang. 3 pa lang. So, Sana kailangan pa ng 4. all. 3 na. Maliit lang may yung apat na digital. tayo. May pang-apat ka na. Yung shoes? Business, di ba? Nga pala, may palima pa. Ayun ako may shukran. Ay, tsaka yung events pala. Ay, may gym. Ayun, meron pa pala. Dami. Wow. Dami. Inshallah. Raketera. Talaga, raketera. Kailangan yung matindi pa. At ako naman, Coach, ikaw. syempre nakakatakot in a way na first time naman to mangyari sa atin. Personally ako, nagkaroon na ng mga war dito before, di ba? Pero wala pa ako nung Yeah. time na yon. Iba pala yung pakiramdam na nakikinig ka lang dati from the Philippines na nagkakaroon ng digmaan dito sa Middle East. Tapos ikaw mismo na nandun ka na. Iba yung yung number one sa finances naman, hindi naman ako na masyadong kami as couple, kumbaga andun pa rin yung syempre yung takot, yung parang anxiety, worry, what will happen kung mag-aggravate talaga, mas lumala. Pero may peace of mind pa rin. Honestly, hindi naman tayo nagmamataas pero syempre since we have anticipated this kind of thing somehow, hindi naman war actually ina-anticipate, like we're anticipating mawalan kami ng work, magkaroon ng sakit or ganito. Ready ganyan. ka for that. Kunyari, nagkaroon ng yung nag-worse, yung escalation ng war. Mhm. Ready kayo for that. Yeah, at least we at least have at least 1 year buffer. So yan ang kailangan nating i-touch. Paano magiging ready ang isang OFW or any kung sino man, kahit anong uncertain that will happen. Yeah. Ano yung mga kailangang preparations or paano maging ready. Mhm. Financial aspect. Paano natin kailangang simulan or like you, ready kayo, di ba? Okay. Kunyari, nawalan kayo ng work or totally, sabihin ni Qatar, may war. Stop work. Okay. Stop work lahat. Or it's up to you, go back to your counter or stay here. Yeah. Kailangan na. Di ba may mga Yeah. ganon chismis nung nakaraan na, di ba, a few months ago na, ano ba, yung Philippine Embassy natin, nagpa ng repatriation. Yes. Ang dami, di ba? So, yun. Paano maging ready or paano tayo magiging prepared sa mga ganitong situations? Yeah. Well, financially, it's very Financially, important. Yeah. Financially,
kailangan talaga natin mayroon talaga tayong buffer or buffer fund na tinatawag or emergency fund or Mhm. contingency fund na tinatawag ng iba. So, emergency fund, I think one of the reason why meron kaming piece at least kasi meron naman kaming naitabi on the side which is what we call emergency fund. Ngayon, pagdating sa emergency fund kasi, it should be at least 3 times to 6 times ng monthly expenses mo. Yung emergency funds and savings, magkaiba yun. Tama. Yes. Savings. Para lang sa mga, Emergency Yeah. fund mga is, nakikinig. Emergency funds, savings, anong pinagkaibahan? so emergency fund is only intended for emergencies like loss of job, inability to work because of sickness or whatever that is. Para sa emergency lang. Or magkaroon ng sakit yung ka-family member natin sa Pilipinas, yung dependents natin, o masira yung sasakyan. So, it's intended lang for an emergency Okay. na maaapektuhan yung cash flow mo. So, yung savings naman, on the other hand, is pwede naman kasi when you say saving, generic pa rin naman yan eh. Wala, pera lang na nakatabi that you can use for another purpose. Okay. Pero itong emergency fund, it's you save it up for the rainy days. Sige, let's put a value. Sabi nyo, ang emergency funds will be 6 months of your expense. The X process, at least mga 3 months lang. 3 Pero months kung sa expense if you mo. have dependents, ideal yung 6. 6 months. So, expense will be food, Bahay. bahay, Bahay. school. Yan Yeah. ba? Lahat ng expense? Necessities. Yes. Necessities. O yung, So, kung yung meron may kang utang ka, 50,000 pesos or 5,000 reals na expense, Sa isang buwan. 5,000 times 6, so meron ka dapat 30,000. 30,000. Yung 30,000, saan mo itatago? Sa bank ba? Mhm. Cash ba yan? Okay. Saan? Ano yan? Property ba yan? Or kunwari, Lalagay sa property. nakalagay mo ba yan sa property? Meron ako emergency fund. Pero nandun. Okay. Sakyan, ginagamit ko. Pwede ba yun? Okay, hindi pwede yun. Kasi number one thing that we have to understand pagdating sa emergency fund, dapat accessible siya. Dapat malapit. Meron ako 30,000. Ito, gamit-gamit ko. Okay. Torello. Bracelet. Torello. O kaya Rolex. Rolex. Oh. Tanong Emergency ko fund ba yun? Ha? Emergency fund ba yun? Good question. Saan mo ilalagay yung emergency fund? Kailangan ba, pag nagka-emergency in 5 seconds, makukuha ko? Yeah, ideally dapat accessible talaga siya. Kasi an emergency fund should be in a cash form. It doesn't mean na cash, no? Pwede naman nasa bangko. Pero ibig sabihin accessible siya. Okay. Meron pang question yan, Aris, dapat saan ba pwede, tama yung maganda yung question mo, no? Ilagay yung yung ginto ko o kaya yung Ginto. bahay o whatever. Ginto is pwede mong isang mabilis sa benta. Dito, may isang lang. Diba? Wala naman. May isang I'm not lang sure ba kung dito? meron sa Wala. wala. Pero sa Pilipinas. Okay. Sa Pilipinas. Well, I don't really recommend. Hindi siya recommended na ganun kasi lalo na kapag bahay, paano mo mabebenta yan ng agad-agad? Agad-agad, no? diba? Tapos uwi ka pa ng Pilipinas. Tapos may emergency ka na dito. Teka lang po. Teka lang ha. Wait ka lang dyan. Sinisingil ka na nung landlord mo. Tapos bibenta ko lang po tong Bibenta relo ko. ko. Hindi Yeah. challenge yun eh. Tsaka pag dating kasi na emergency, tapos ganun yung hindi illiquid. Alam mo, kahit nasa investment, nasa mutual fund, nasa stocks, mahirap pa rin siyang i-withdraw kasi during the time of crisis, ang mangyayari niyan, para mabenta mo siya, bebenta mo ng palug eh. Yeah. Right? So, wala kang masyadong option. Whereas kapag liquid siya, tapos accessible, kumbaga, very convenient. May tanong pa nga niya yung mga kliyente ko, Aris, okay lang ba na yung emergency fund ko nasa Pilipinas? Okay. Okay. Pero ako, depende pa rin yan, ano? Pero ang best practice is kung saan ka nandun, kung saan ka nag-work, at nandun yung family mo, mas okay yung emergency fund mo, nandito lang. Nandito lang. Kasi if it's from the Philippines, tapos ipapadala mo pa yan dito, kasi may kailangan bayaran, so you will lose you will lose money sa currency exchange. 'Di ba? So dapat talaga majority at least man lang nandito pa rin sa Qatar. It has to be in a savings is dapat nasa savings account lang siya.
na kahit papaano may kinikita pa rin. Meron ako yung savings namin, yung emergency fund namin, nasa isang bank na kumikita siya ng 3.25% per annum. Per annum. So pero payable siya in monthly. So, So may meron kita pa rin income pa rin. income pa din. Oo. So May income pa dapat din. kung makakahanap kayo So, ng parang- paglalagyan, Yung emergency funds mo, hindi siya tulog. yeah. Hindi Kung siya- as much as hindi siya possible, tulog. ang savings account naman hindi naman siya risky. Depende rin yun sa kung saan buong bangko nilagay. Kasi dyan nagkakaroon ng nagkakaroon ng confusion yung mga tao, ang mga OFW, especially tayo. Gusto kasi natin lagi kumita. Mm. So pag sinabi mong emergency funds, pag sinabi mo sa kanila na hindi that fund hindi yan Gagalawin. gagalawin, hindi yan Gagalawin. kikita. Parang yan hindi na nagigets niyo yung Dapat naman talaga Oo. boring. Ako, I would consider emergency fund as your boring fund na hindi talaga siya intended to grow your money exponentially. Kasi nga, pang emergency eh. So, I'll give you an example. May kliyente ako na, may kaibigan na mahilig siya mag-invest. So, naglalagay siya sa stocks, naglalagay siya sa mga mutual funds, ETFs and all. Marami siyang investment, may real estate din siya. Nung nawalan siya ng work, doon na nagkaroon ng problema. Tapos nagkaroon pa ng sakit yung tatay niya. So, ang ginawa niya, since wala siyang accessible money, iniliquidate niya yung mga yung mga investments niya. Ang problema, since kailangan niya na, palugin niyang parang talo siya doon sa pagbenta kasi mga long-term investments yung pinaglagyan eh. Kakalagay niya lang. So, in other words, kapag wala kang, minsan kasi, boring talaga ang emergency fund eh. Kumbaga, minsan ang tanungan sa atin, madalas katanong sa mga kliyente ko, Ari, sa maganda mag-investment, saan ba maglagay ng pera? Sabi ko sa kanila, bago niyo pag-isipan kung saan lalagay yung pera niyo, meron na ba kayong buffer fund? Yan ang tanong ko, Coach Aris. Do you think dito sa Qatar, we're talking about Qatar, anong ratio ang mga OFW ang merong emergency funds? Okay. Meron akong data personally kasi I've been working with siguro mga nasa 200 clients. Honestly, for me, hirap na hirap kaming bumuo ng emergency funds. Anong reason? Anong dahilan? Expenses. Okay. Expenses. Expenses. Unexpected expenses? Mga ganyan? Unexpected expenses. Or unplanned? Paano ba? Next topic. Si Bea yung makakasagot. Hindi ko alam eh. Next topic. Okay. Pero ang based sa statistics ko, sa file sa mga data na meron ako sa kliyente ko, I think out of 10 people, 30% lang yung merong sort of emergency fund. Meron nga akong kliyente na sabi niya, kala ko Sir Aris, 500 lang yung, pag sinabing emergency fund, at least meron kang 500 pesos reals na nakatabi. Tapos nung kinalculate, Ay, sorry. 500 reals So maliit lang yun. Yeah. Kung wala ka ng working 500 pesos, 500 reals na yan, ano ba yan? Yung 500 reals per month or 500 reals na nakatabi? 500 reals na nakatabi. Uy, okay. Wow. Oo. Di So ngayon, ang doon sa statistics na yun, hindi lang sa hindi lang sa akin yun. Even sa Pilipinas, may statistics ang Bangko Sentral ng Pilipinas na meron lang, nasa 30+% lang ng Pilipino ang may savings. 70%, nasa more than mga, around 60%, around 60%, wala silang enough na savings. Savings pa yan Savings sa bangko Hindi yan emergency fund. Savings pa yan. Yes. Hindi pa yan. Travel ang mga tao doon. Kain ng kain. So, yun yung case. I mean, personally, ang nakikita ko na reason dyan, dun sa based sa observation ko sa mga kliyente ko, kulang lang din sa kaalaman din. Like they don't, another thing pa is they see their work as parang immortal sila. Na parang forever. Yeah. Ang ganda ng work ko. Meron akong isang kliyente, he was earning, he used to earn at least
5,000 reals. Tapos, nagkaroon siya ng magandang work. Umabot siya ng 25,000 reals. Instead of him being able to save more, Mm. nung kinalkal namin yung credit card niya, dalawa pa yung credit card niya, halos fully max out. Tapos ang iniisip niya, Aris, ano naman wala namang, kumbaga 0% naman Pero nung pinakita ko sa kanya, yung magkano yung charge ng credit card sa kanya on a monthly basis, aabot ng 24% every year ang interest. Ano sinacharge ng credit card? Meron kasi yung minsan hindi natin nakikita. May insurance yan, yung Credit Shield. Okay. Nakadepende yun doon sa amount na at sa outstanding balance. Ah. So kung magkano yung natitira, i-cover yun ng Credit Shield. Ang Credit Shield is like an insurance na kapag nawalan ka ng work o kung namatay yung Cardholder. cardholder, i-waive off yun ng waive bank. off. Mm-mm. So minsan Oh. kahit nga yung Credit Shield benefit Yeah. hindi natin alam na kapag Meron ganito nawalan pa yun. Kunyari, terminated ka, Mm-mm. pakita mo lang sa bangka na terminated ka, waive. Yeah. Waive Hindi off lahat yun. ng tao alam yan. Waived So, ang ano? Waive yung utang mo. Utang mo. Oh, Yung, really? yung utang mo sa credit card. Makakuha Waive nga yun. ng credit card. Charot. Tapos magpatanggal ka. Charot. Para maapektuhan yung credit bureau mo nun. Pero again, it's somehow, yun yung binabayaran mo kasi ini-insured ka nila Dapat Yeah. naka-avail mo yun. So, hindi nila alam yun. Tapos, sabi ko sa kanya, alam mo, pag may natitira dyan, ang binabayaran niya lang ay yung minimum. Akala kasi natin, maraming nagkaroon ng misconception na basta nakapagbayad ka lang ng minimum, okay na. Pero hindi meron tinatawag na na penalty on the remaining balance. Doon nagkakaroon ng interest. Dito mababa lang, sa Pilipinas 3% 'yan. Dito mga 1 to 2% depende sa bangko. Pero still, kapag nung kinalculate 'yan, mga nasa 24% yung interest. Ang bangko pag nagngutang ka, magkano ang interest? 'Di ba 5% lang dito pag nag-loan ka. Yun 24%. Wow. So hindi 'yan yung So balik tayo dun sa Yeah, topic. going back, ang credit card will be another episode yan. Yeah. Mas Interesting. masilimuot yan. Ang daming lumubog na OFW dahil sa credit card. Well, Simple yan kasi nakakasilaw talaga ang credit card. Hindi, tsaka iniisip natin na pang-emergency yung credit card. Mm. Pero hindi mo pera yan Yeah. Maganda yun. Oo nga. Emergency ba? Oo nga. Kung meron akong, for example, meron akong, So, pwede mo siyang gamitin for meron akong emergency? 30,000 reals Yung na iba. credit limit. Di ko gagalawin yan. Andyan Okay. lang yung credit card Oo. ko. Okay. May emergency. Pwede bang emergency fund ba Considered yan? ba yun? Considered ba yun na emergency? Well, hindi sa'yo yun It's hindi kasi Sa'yo no? ito lang kasi pag ang purpose ng emergency fund number 1 is para magkaroon ka ng cash in case of an emergency. Pangalawa, it helps you avoid getting into debt kapag may emergency. Kung wala kang emergency fund, mapapilitan ka talagang mangutang Yeah. o gumamit ng credit card o mangutang sa ibang tao. Ang problema nun, kapag dumating na tumagal yung walang ka ng trabaho o mas lalong lumala yung emergency, mangungutang ka. May mga kilala ba kayo na mangungutang ipang tatapa lang sa bayad sa ipang tatapa lang sa isang utang? May mga Paikot-ikot, 'di ba? And kaya pag meron ka emergency fund, nababawasan yung stress mo. Kasi hindi mo kailangan hindi mo kailangan mangutang. Yeah. Hindi mo kailangan. Ang hirap kayong mangutang, parang iyan yung pinakaayaw ko din na na lalapit ka sa ibang tao para wala namang masama kung kailangan talaga, pero you really have to tatanggalin mo yung ego mo, yung pride mo Yeah. Tapos parang ang hirap ng ganong feeling. Naranasan ko yan during that nasa Pilipinas pa ako. And last but not least is yung pag may emergency fund ka, marami kang choice. Halimbawa, 'di ba, pag nawalan ka ng trabaho, wala kang emergency fund. Ngayon, sinisingil ka na ngayon may offer ka, 2,000 yung sahod. Dati ang sahod mo ganito. Tapos yung sahod na ino-offer sa'yo ganito na lang. Dahil wala kang option, wala kang buffer, mapipilitan ka na patusin na lang kung ano yung nandyan. Which is ang daming nangyayari Yeah. sa ngayon na gano'n. Diba? And then unfortunately, some companies here are taking advantage of it. Na parang dati ganito yung level of mga admin. Dati ba mga 4,000, 5,000. Ngayon
sabi nung kaibigan ko na nag-a-apply, 2,000 na lang yung mga offer sa ganung mga trabaho. Admin. Oo, Uwi na lang admin. ako ng Philippines. Kaya nga, 'di ba? So and you will be taking advantage of for kung kung wala ka talaga emergency fund. Totoo yan. Kaya ngayon, QA/QC engineers. Mm. Before, 10 to 14. Ngayon, 5 to 8 Oh. Hala! Uy, thank you Lord sa blessing. QA/QC. So, Talaga. May isa pa akong isang kliyente din, malaking company recently lang na compare sa ibang company, yung sahod na nakukuha nila for that position, napakataas. Sabi niya sa akin, Aris, you know what, pag nalipat ako sa ibang company, kahit international, hindi namin ito makukuha ang ganitong salary. And ngayon, nagre-restructuring na sila. Oh, no. And kinakailangan niya ngayon mag-extra time kasi kailangan niya na mag-perform. Otherwise, baka Yeah. sila maging mawalan, parang sama sila dun sa mga casualty na, okay, hindi na namin kailangan yung service mo kasi ganito lang yung binibigay mo sa company. okay. Coach, aside from emergency funds, Mhm. ano pa yung kailangan ng mga OFW na To be meron prepared. Mm. para maging prepared sa mga uncertain times? Hindi lang war. Okay. Ano ba yung, identify muna natin, ano ba yung mga emergency na pwede mangyari? Ayan, Number 1, loss of job, loss of, parang ma-hospitalize, magkaroon ng sakit ng medyo minor lang naman, o kaya magkaroon ng emergency sa Pilipinas, masiraan ng sasakyan. Those are the minor things na kayang i-handle ng emergency fund. Right? Mhm. However, what if kung medyo mas malala? Yeah. Okay. Bago tayo pumunta dun, ano yung basic necessity? Ano yung 3 basic necessity natin? Essentials. Food, Food, home, shelter. Ano pa? Clothing. Clothing. Yan, tama. Clothing. Clothing eh. Yan yung yan yung tatlo na Clothing kasi baka, wala ka nang susuotin. So, 3. Basta yan yung yan yung rule of thumb na tatlong Yeah. essential na kailangan natin na meron tayo. Ngayon, itong tatlong bagay na to, anong common denominator niya? Sa tingin niyo? Bukod sa need sila. Ano? You use it lagi, Okay. Anong common denominator? daily. Pag It's a daily need. Okay. Ano pa? Okay. Ano pa ba? Sirit na. Oo. Ang common denominator ng tatlo na to is these 3 necessity are dependent on our income. Oh, really? Okay. Right? Okay. Meaning, kapag we lose the ability to earn, yung the Wala- quality wala yung of tatlo. shelter, Mhm. home that we will live in, maapektuhan. Mhm. The quality of food, baka panis na lang yung kakainin mo. Diet food. Ano na lang? Okay lang yun. Diet food, mas mahal ang diet food, Oh, is it? Okay. mas mahal yung healthy food. Pangatlo, syempre, baka ano na lang, kung ano na yung sinusuot mo. What I'm saying is, if you lose the ability to earn, maapektuhan significantly yung ano. Ngayon, ang question is, ano yung pwede maka-interrupt sa income natin? Kasi yung mga wala ng work, Yeah. after few months, pwede ka naman makahanap eh. Di ba? Mhm. Pag nagkaroon ng what do you call this, nag-restructuring or yung mga minor cases, madali lang yun. Pero pag nawala yung income mo, if you lose the ability, imagine niyo na lang, what if mawalan ka ng ability to work for 1 year? Oh my How God. many months or years do you think your family will be Can able survive, no? can survive? Nawalan ako ng work ng 1 year Hmm. before. Yung paglipat ko dito, wala akong work na. Okay, kaya naman. What if totally mawala talaga yung income, yung earning ability mo? Like because of death. Grabe naman, inuna ko kaagad talaga yung pinakamalala. Death. Kasi, Real I talk mean, eh. ganun na. I mean, hindi naman natin alam. Every day is just, grace of the Lord. Pero hindi natin alam Yeah. kung kailan tayo kukunin. Ang question, ang certainty ang certain lang doon, meron tayong mga family na umaasa sa atin. So Mhm. if just in case we were out of the picture, how will it be for our kids? How will it be for our Hindi masasalba ng emergency funds yun. Yes, hindi, definitely. kulang kahit Diba? 6 months lang di ba? Oo, Correct. Hindi masasalba ng emergency nga. funds yun. So So, ano anong kailangan mo?
yun nga. So, anong kailangan mo? Kailangan mo na insurance. Okay. That's dito na pumapasok yung importance of insurance. So, there are many types of insurance, no? May tinatawag tayong car insurance, fire insurance. Pero kung individually, tayo, mga OFW, kailangan natin yung dalawa lang naman ang importante dyan. Yung critical illness insurance, tsaka life insurance. Sorry to cut you off. Iko-connect ko lang sa WAR, Okay. life insurance. For example, yung isang OFW or isang tao namatay dahil sa war, tinamaan ng debris. Okay. Kaya nag-drive, Yeah. tinamaan ng debris, covered siya. Depende sa company. Depende sa terms and condition ng insurance mo. So, may tinatawag tayong, Ang daming tanong niyan nung war, yeah. nung yung may mga insurance, ang daming niyan. Nag-hold pa ako ng webinar niyan sa mga kliyente ko kasi maraming answers about sa Aris, covered ba kami kapag nahulugan kami ng racket? ng debris, May ng debris. gulay. So I answered it by showing them the terms. So dun sa may Okay. tinatawag na passive war risk. Meaning, pag sinabing passive, hindi ka parte nung digmaan. Meaning, hindi ka soldier, bystander ka lang, hindi ka yung nationality. Kumbaga, kung may dalawang nation dyan na nag-aaway, hindi ka part nung war na yun. So, Okay. ang pag sinabing passive, wala ka talaga, hindi ka active na involved. So, pag Wala kang mamatay, participation. wala kang participation. So, if that's the case, may passive war risk, meaning covered ka pa rin in case mamatay because of war. So, kailangan mo talagang i-review kasi hindi lahat Oo ng nga, ako din. insurance. Pa lang eh. Oo, hindi lahat ng insurance meron yan. Especially kung Okay. check nyo rin sa yung mga insurance sa Pilipinas. Kasi pag OFW kasi, kung napansin nyo, kung kumuha kayo ng insurance sa Pilipinas, mas mataas ang rate natin compare sa nandun ka. Because ang iniisip nila, kapag lumabas ka ng Philippines, mas mataas yung risk mo na may mangyari sa'yo doon. Pero parang baliktad nga kasi mas safe tayo, di ba? Mas safe tayo. Pero yun nga yun ang problema. Mas sa kanila, mas risky yun. So minsan, may mga exclusion yan. So hindi lahat ng insurance, even I checked some of the policies na meron yung iba kong kaibigan at kliyente, I told them na hindi siya covered. So i-check nyo na lang yung fine print. Tingnan nyo, huwag lang i-reach out yung advisor ninyo. Kayo mismo yung maghanap. Kasi minsan hindi nyo nakikita yan. So, yun. Okay. Kasama naman yan. Kasama siya. Especially kapag mga international companies. Kasi ang daming may mga namatay sa UAE na tinamaan debris. Dito for Dito sure. rin, meron din. din. May nakita ko sa video na nahulugan talaga eh. Oh my gosh. Lang So, yun. Sorry, ayun, diretso mo. Continue mo yung sinasabi mo kanina. Ang type ng purpose na insurance? yung two types of insurance is life insurance and critical illness insurance. So, traditional, yung original is life insurance. Yan talaga yung matagal na. Ang purpose niyan, in case of death, right? Yung beneficiary mo will receive a lump sum amount. Depende dun sa kinuha mong policy. Ngayon, may calculation naman ang tanong kasi niyan, Aris, magkano ba yung kailangan ko na life insurance for me to say na suitable na yon? Kasi marami akong nami-meet na everyday na, Aris, meron na kasi akong insurance eh. And then when we do the review, mga 1 million pesos lang yung cover nila. Minsan 500,000 lang, minsan may 300,000 pa. And I ask them, if something happens to you and if you are a breadwinner, may mga anak ka, yung 1 million mo, sa tingin mo, saan naaabot yan? Like how many months or how many years? Sabi niya, parang sa cost of living namin ngayon, sa lifestyle namin ngayon, Aris, baka isang buwan lang yan o 2. Di ba? Yeah. So, kaya nga, may calculation dyan. Pagdating sa life insurance, dapat ang coverage mo should be at least 5 times to 10 times ng annual expense or annual income mo. 5 times o 10 times ng annual. Okay. So, halimbawa, kumikita ka ng 10,000. Ang living expense mo na lang. Ang living expense mo is 10,000 a month. Kasama na lahat. Education ng anak mo, Yeah. pagkain. 10 times 12, it will be 120. Times 5 mo pa. Ang pinaka-ideal is 10. Times 10. Times 10 is kailangan mo ng 1.2 million Qatari riyals worth of life insurance. Kasi just in case, if you are a breadwinner, kung ikaw yung tatay, at least for the next 10 years,
Covered. Ma-cover. expenses ng family mo will be covered for the next 10 years. Kasi siguro after 10 years, nakahanap na ng ibang asawa yung asawa. Siguro after 10 years, naka-recover na sila, na-save up na rin yung para sa education nila. Sinasama din pala yung education cost ng anak mo. At least yung college funding nila. Kasi ang idea nun, kahit mawala yung yung parents, at least yung education hanggang matapos sila, covered na rin. Yeah. So yun, kasama din yun. So sinasama yung income replacement for 10 years, sinasama yung kung may utang ka, dapat sinasama din yan. So may calculation tayong ginagamit. Okay. So yun, it should be at least 5 times to 10 times ng annual expenses niyo. So kayong dalawa, isipin nyo na lang, ano ba? Yung insurance nyo ba is covered? It will No. be 5 times to 10 times at least man lang. Check So, ko sa ano. That's why you have to Check ko sa sit down. Parang hindi. advisor ko. Magaling yun eh. Hindi. Ito. So, another thing is yung critical illness insurance. Yung critical illness insurance, hindi pa siya ganun. Siguro mga 30 years lang siya sa market. Na 30 years o mga 20 years siguro. Na-invent siya. Ang purpose naman, di ba dati ang life insurance is parang pag namatay lang. Ito naman is more on living benefit. Ang purpose naman nito is just in case magkaroon ng critical illness. Tulad nung sa mama mo, right? Yeah. Nagkaroon siya ng critical illness. So, makakatanggap ka ng lump sum from the insurance company for either purpose siguro pang bayad sa hospital kung hindi libre tulad sa Pilipinas, or kung dito naman sa Qatar, at least pang palit ng cost of living, Cost of living living, expense mo, living expense mo. Kasi ang idea nito, most of the sentiment nila, Aris, I don't need that kasi sa Hamad libre naman eh. Which is true. May bayad lang na konti pero halos wala. Yeah, minimum. Halos libre. Yun nga lang, sabi na banggit nyo kanina bago tayo nag-uusap, nagkakaroon ng changes ngayon sa rules. May potential na ma-privatize. Right? So, Hindi. Hindi coach. Kasi kung ma-hospital ka, 1 month, 2 months, hindi ka naman sasweldohan eh. 1 month siguro sasweldohan ka. may 45 days ang After alam 2 ko. months, Yeah. Parang after hindi 2 months, na eh. wala na. Yeah. Paid So, saan na mo yan. kukunin yung pang ano mo? Nangyari yun sa kaibigan ko. Diba? And one of the reason why we have taken the policy nung 10 years ago kasi 24 years old siya, nagkaroon siya ng leukemia. Ngayon, maganda naman is libre naman dito ang cancer, yung paggamutan, cancer center, halos walang binabayaran. Ang problema, because of her condition, hindi siya makapagtrabaho. Hindi siya makapag- For a certain amount of time, siguro mga 2 months lang siyang sinahuran. After that, hindi na oblige yung company to pay you. Ang challenge nito, walang nagbabantay sa kanya. Kasi nasa Pilipinas siya eh. May kapatid siya dito nag-work din. So ang nangyari, kailangan, ito pa, nung time na yon for some reason, ang leukemia kasi, ang one of the way para or remedy, hindi tayo, disclaimer lang, hindi tayo medical professional here. Pero dun sa pagkakaalam ko, kailangan anong tawag dun, yung sa bone marrow transplant. Kailangan niya mag-bone marrow transplant kasi sa blood siya eh. Ang problema that time, yung Hamad, hindi siya nag-ooperate ng ganong surgery. So, nag-inquire sila sa Pilipinas, nag-inquire sila sa ibang country, kailangan nila ng 3 million pesos para magawa yung surgery. Meron na silang donor, yung parent, yung mom niya. Ang problema, hindi lumapit na kami sa charity, lumapit na kami kung saan-saan. Hindi kinaya talaga. So, kailangan ng ganong amount. So, eventually, hindi nakatulong yung chemo. Mas lalo pa siyang na-aggravate pa yung situation. So, hindi rin siya na gumaling doon. So, kailangan talaga ng So, since hindi sila nakapag-ipon ng ganong amount, umuwi na lang sila sa Pilipinas. So, eventually, she passed away and that was really parang nakakalungkot. Kasi what if you have an insurance that will also cover that amount, 3 million pesos. Yeah. So, apart from that kasi hindi lang naman din yung pagbayad sa bill. Pag nawalan kasi tayo ng pag critical illness kasi like stroke. 'Di ba pag stroke or heart attack, ang recovery stage yan 1 year to 3 years eh. Kasi 'di ba, especially kung medyo malala yung nangyari. So what if you are the breadwinner and libre nga dito sa Hamad, pero sino magbabayad ng upa sa bahay?
Yeah. Sinong magpapadala sa Pilipinas? Sinong magbabayad ng tuition fees sa school? Hindi naman Correct. i-cover ng medical insurance yan. Correct. By the way, yung medical insurance is iba sa critical illness insurance. Kasi ang tanong niyan, Aris, if ang medical insurance is will pay for the bills, will pay for the hospitalization, pero it will not give you cash. Yeah. Yeah. Ang critical illness, it's cash mo yan marireceive. Yeah. And you have the liberty to use it pambayad sa Kahit sa- hospital. However you did Or it. kung gusto mo na magpa-surgery sa ibang country. Like I have Indian clients, most of them don't like to be operated here. Kasi mas magagaling daw yung mga Mas doktor may nila. tiwala sila sa doktor. Sa doktor sa umuwi India. talaga sila sa India. Umuwi talaga sila. Umuwi talaga sila, yes. At hindi naman din libre ang medication doon. Kahit pagpapaanak, umuwi pa Diba? din sila eh. So, Oh, really? kaya Wala nga kaya. parang they're taking this policy kasi gusto nila ng freedom. Like sa Pilipinas, 'di ba, yung mga mayayaman natin na mga mayayaman doon, pupunta pa sila ng Singapore for the treatment For of the cancer. treatment, yeah. 'Di ba? So if the thing is that at kung meron kang ganitong klaseng insurance, you have more choices. Pinaka-importante, the last thing that you will have to worry about is money. Kasi kapag problemado ka na nga, takot ka na, 'di ba? Hindi ko one time ako parang nagkaroon ako nung pagdumi ko may dugo. Tapos pag nag-check ka sa Google, parang ang dami sasabihin sa'yo. Nakakapraning. Tapos parang feeling ko that time, parang may taning na ba ang buhay ko? Tapos, I mean, what I'm saying is, hindi naman natin pinagkakatawanan. Pero ibig sabihin, kung nandun ka sa sitwasyon na meron ka ng malubhang sakit, the last thing na gusto mong problemahin kung saan mo kukunin yung pera. Yep. Yeah. Right? And siguro mas magiging mabilis yung recovery mo kung naka-focus ka lang sa pagpapagaling rather than kung saan-saan ka lumalapit, GoFundMe, at nagmamakaawa kasi wala kang pangtustos sa sarili mong pamilya. Yeah, correct. So that's why the calculation pagdating naman sa critical illness, it should be at least 3 times to 5 times ng annual expense mo. Okay. At 3 times meaning kasi kung ang recovery stage is 3 years, at least for the next 3 years, pwede ka mag-stop na wala kang inaalala kung saan mo kukunin yung daily needs ng family mo. Correct. So it should be 3 times. Kung 10,000 yung monthly mo, times 12, so it's gonna be how much? 120 times 3, yun yung 360,000 at least meron kang critical illness. So, ang tawag dito? Recall. Kailangan natin ng emergency funds. Yep. And then, Insurance, Insurance. which is life, Life tsaka yung life, critical illness. critical and critical illness. So, sa mga insurance company dyan, wag nyong papirmahin yung mga clients nyo kung walang emergency funds. Aroy. Well, it's a case-to-case basis. Kasi, Paano yun? Kunyari, walang emergency funds yung clients nyo. it's a case-to-case basis. Hindi naman kasi kailangan mahal yung insurance na kunin mo. Okay. It doesn't have to break your bank, right? So, may mga insurances na will only cost you 110 reals. Parang Really? isang Jollibee mo lang yan eh. 'Di ba? Parang i-give up mo na isang Jollibee. Bakit sa Jollibee? Okay pa pa dyan. So Starbucks, there's really Starbucks. no excuse for someone not to get one. Yeah, like for 110 reals, meron ka ng 6 million worth of life insurance. Really? Anong insurance yan? Bakit naman lang Hindi mo pa ito na, Hindi pa. walang hinuhulog Hindi ka kasi ko lumalapit dun, sa akin. Hindi mo pa na. Pero depende yan sa age. Provider kasi ka. Depende yan sa age. Hindi. Pero Sinabi kasi matagal na eh. siguro mga $40 at kung nasa 30s ko, 40s ka, mga ganyan, pwede na yun. Hindi ka pa na financial plan. Hindi pa nga. Grabe. Tapos- Magkaibigan kayo? Magkaibigan ba kayo? Promise pagkatapos ng mga bagay-bagay. Yun So, ang sunod. Grabe. Promise. Kaya nga, in other words, hindi naman kailangan mong pahirapan yung sarili mo. Ako pa rin, kahit medyo challenge yung kliyente with emergency funding, syempre, ini-encourage ko pa rin siya na ayusin yung finances niya by having an emergency fund. Pero it doesn't have to stop her from taking an insurance kasi, again, hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakasakit, kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, pwede ba nating sabihin, kamatayan, pwede bang next month mo na kukunin kasi hindi pa ako kumukuha ng insurance. Wala May namang gulay. ganun eh. Kaya, Diba? So, yung emergency fund, okay yan. It doesn't have to be parang
parang ang question kasi kailangan ko bang ipunin muna yung 3 months na emergency fund Yeah. bago ako magsimula to take an Okay. insurance? No. You can, yung emergency fund naman, pwede mo naman yan pag-ipunan. In our case, siguro yung emergency fund namin, inipon namin yon for 5 years. Mhm. And yung 12 times ng annual, ng Mag- monthly expenses namin. Actually, madaling pag-ipunan ng emergency funds. Huwag kayong magbakasyon. Actually. Grabe naman. Oh, well, Huwag kayong magbakasyon. sabagay. Kung ano yung ginagastos nyo yearly sa bakasyon, Baka So, naman, hindi na ako 1 year lang. uuwi. 1 year Huwag sacrifice. naman. 1 year sacrifice, kung ipon kayo for bakasyon, kasi tapos huwag kayo umuwi. Tapos, yun yung emergency funds nyo. walang, Solve. tama. I agree with that. Pero parang to frame it, to reframe it, I think ang sinasabi mo is Kasi priority. nagkakaroon Yeah. nga tayo ng Set your discipline priorities. makapag-ipon para sa bakasyon eh. Di ba? Yep. What more Discipline for yun. No. emergency fund? Nagta-target tayo. Pag nagbakasyon tayo, Punta tayo tayo sa sa ganito, ganito, sa ganito. kain tayo So, sa ganyan. expense. Okay, 200, 300,000 Yeah. pesos. Naiipon natin eh. Yeah. Correct. Why not yung emergency funds hindi natin maipon? Pero anong masasabi mo naman dun sa mga tao na kumikita lang ng 2,000 tapos halos 80% ng pera nila pinapadala, tapos ang tinitira lang talaga nila dito yung pangkain lang nila. Upa sa Kasi bahay, ibig sabihin that's it. talaga kahit gaano sila mag-sacrifice na bawasan yung expenses nila, talagang parang halos walang masyadong room for And them then, to be able to save. well, ako masasabi ko sa ganyan, kung may extra time ka, then increase your revenue. Correct. Yan. Increasing kasi. From Income. Araketera. Totoo yan. Totoo yan. Diba? Kasi if we cannot, yun nga, kung hindi natin, limitado lang kasi yung pwede nating tipirin eh. Yeah. Yeah. Pero our potential to earn more is unlimited. Yes. So, kaya nga, kailangan mo talagang i-change yung number one, yung mentality mo. Na wag ka lang talagang umasa sa kung anong meron ka. Pero paano kasi, Aris, construction kami eh. Let's play a devil's advocate dito Okay, muna. sige. Paano kapag construction worker ka? Kasi may mga kaibigan akong ganyan eh. Na talagang wala din silang oras. Pagod na sila pag uwi ng bahay. Okay. Siyempre, manual. Nasa initan pa sila. Okay. 6 days a week ang work nila. Yeah. Okay. 10 hours per day. Kaya, hindi lang, kumbaga, yung mga opportunities, minsan, hindi rin available sa iba. Right? Oh, So, it's the reality. And marami ako na nakikilalang ganito. Pero to answer that question, parang personally, dito mo pumapasok yung kailangan mo talagang i-communicate yung financial plan mo o yung plano mo doon sa family mo. Kasi minsan, ang problema din is yung family na pinapadalan sa Pilipinas. Kasi may instance kasi na baka naman yung pinapadala niya hindi naman talaga baka naman sobra-sobra sa kailangan. For sure. Ay. Right? So it starts with the person itself. Kasi ang problema kasi hindi income eh. Ang problema yung person that earns. Yep. So ako naman parating pag may mga problema, naniniwala naman ako na may solution eh. But we just really have to open our mind. Tulad nun, maghanap ka ng work na mas maganda yung pay. O kaya, pero it starts with the right mindset. Yeah. Kasi kung parang victim mentality ka na, ganito lang kasi maraming ang ganun. Ganito lang kasi ako eh, parang wala, hindi naman ako katulad mo eh. Ako naman, minsan pag gano'n ang problema, medyo mahirap na talaga kasi ang problema hindi na yung income mo, yung ikaw mismo. Ikaw na yun eh. Kaya nga ang sinasabi, there are 2 skills na kailangan nating matutunan in life. Number 1 is to earn income, the ability to earn. And the second is the ability to keep that earning and grow it. Yep. Ito. Siguro dahil hindi lumalaki yung mo is because you don't have the capability to manage your finances. Pero yun nga, we cannot also discredit yung cases na talaga may mga tao na talagang walang masyadong option. Right? Pero usually ba ang OFW, anong mga mistakes nila? Kunyari, nagkaroon ng problema. Ito, kunyari, nagka-war, nagkaroon ng critical illness ang isang tao. Anong first move lagi nila na sa tingin mo mali?
Okay. Given na wala silang emergency funds, wala silang life insurance. Mhm. Oo. Nagkaroon ng critical illness. Nagkaroon ng critical illness. Eto, nagka-war. Mhm. Anong mga or may na-observe ka ba na mga ginawa ng mga OFW na Okay, tingin mo mali? based on my experience, may kakilala ako, lahat ng pera niya pinadala niya sa Pilipinas. Daming gumawa nun. Totoo, daming gumawa May nun. kakilala din muntik yun din na Oo. gawin sa ko, girl. Pag ninuwi mo yan, mahirapan ka na babalik pag natapos to. Tapos, nung sabi ko sa kanya, alam mo, di ba, after na, nagmahal ang bilihin sa Pilipinas. Bumaba yung value. Bumaba yung Buying value ng pera nila niya. instantly. So, tapos hindi mo na mababalik yan dito. Mm. Right. Eto, questions. Eto ang dapat din gumawa eh. After a week na nagkaroon ng war, after a week after March 30, ang dami nagpapalit ng dollars. Is it a right move ba? Well, depende sa purpose mo. Kung i-hold mo yan for a longer time, okay lang. Kasi anyway, matatag ang currency na yung US dollar. Tulad ngayon, nasa 60 plus na 'di ba ang US dollar at peso. Peso. So, Daming gumawa nun. Winidraw nila yung lahat ng nasa bangko nila or pinapalit nila ng dollars. yeah. I don't really Or may recommend. options dito, di ba, sa bangko? May dollar account ka? May dollar account. Oo. I don't personally have that. Pero yung mga Transfer nila. investments namin ni Mrs. are in dollars. Mm. Kasi maganda, strong pa rin yung currency. So more our investment are in dollars. So hindi siya, kaya medyo hindi kami masyado nalalagay sa Pilipinas. Kasi number one, yung market doon is not resilient as the global market. Pangalawa, yung currency, mabilis bumaba ang value. Yeah. So okay din yun. Pero depende sa purpose mo. Ano ba, pang emergency fund mo ba yan? So it's a case to case basis. Ano pa yung question mo? Ano pa yung ibang ginawa? Yung panic selling ng mga investments. Like minsan kasi may mga tao na sasabihin nila long term to, Aris. Tapos nung nakita nilang bumagsak yung pera nila, Panic sila. nag-panic selling sila. So they withdraw the money. Pag nag-withdraw ka kasi sa mga investments, especially mga stocks or mutual funds, tapos nasbagsak ang market, you're selling in a loss. So mas ngayon ang problema ito kasi kung nag-invest ka during the time of war, yung investment mo ngayon siguro nasa 20% na ang in-increase in just a matter of 1 or 2 months. 2 months. Meaning, resilient naman yung global market. So what I'm saying is that kung mayroon kang financial goal, just keep invested. Wag kang magpadala sa mga ingay na nangyayari because statistically over the long years kapag nag-i-invest ka lang kahit mababa, kahit mataas ang market, kahit may gera, in the long run, actually mas magandang bumili during the time of crisis eh. Kasi bargain yung ngayon pag wala kang extra money, wala kang savings, paano ka makakabili ng mas marami during the time of crisis? Pero again, I'm not advising na bulto mong ilagay, pero I'm just saying is be consistent. Do ito na monthly basis. May mapagyara man o wala. Kasi kung nagsisave ka para sa anak mo, regardless anong mangyari, mag-aaral at mag-aaral yan pagdating nila ng kolehiyo. Yep. Another topic na naman yan, yung education fund. Yeah. Kasi yan yung cases na parang ang daming mga Pilipino ako na nami-meet, kinukuha lang nila yung pang-college nila from their monthly income. Wala silang halos na ipon. So minsan ang problema nangyayari nun, walang kung ano na lang yung available, kung ano yung afford, yun na lang ang pakuha sa anak. Anyway, just another topic. And may pwede may link ka na sinend last time, di ba? Yeah. Regarding computation ng meron akong financial health checker. Education. That's education nice. Financial funds. health checker. Dun sa education meron din ako doon. Pero I think since it's about having an emergency fund and insurance, yung financial health checker na yon will help you determine magkano yung emergency fund na kailangan mong ipunin. Based on your Versus kung ano yung actual na meron ka. Tapos sa insurance din,
if the insurance that you have is adequate or not. Maganda yun. It's free. Mm. You just have to sign up. Siguro mga 2 to 3 minutes lang na sign up, na form. I-share mo sa amin para doon sa ilagay natin sa link. Yeah, sure. Show notes. Financial checker. Ah. Yan, maganda yun. And phone lang, wala nang Excel yun. Okay. Oh, Yeah. okay. So, yeah. So, to sum up, based on sa mga napag-usapan natin now, uncertain moments, critical illness, Mm. preparing yourself, bago ka mag-invest, Mm. dalawa yung kailangan mong unahin. Mhm. Magkaroon ka ng emergency funds and protect mo yung sarili mo. Yeah. And then after that, pwede ka na mag-invest, Yeah. pwede ka lang Correct. Yeah. There should be parang higher parang may level na bago ka pumasok sa kahit anong investment, make sure meron kang emergency fund. Especially tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-loan eh. Okay. Mahilig tayo mag-loan. I mean, ako na mismo, ganun din ako dati. Kahit walang purpose. Pero I'm not saying that loan is bad, pero bago ka pumasok sa mga ganyan, make sure na meron kang emergency fund. Kasi kapag wala kang emergency fund at meron naka-collateral yan, pag hindi ka nakabayad, you will lose your investments. So to conclude, what I'm saying is, para tayong bilang OFW, we are like driving a car. And bago tayo sumakay sa kotse natin, bago natin siya paandarin, we have to make sure na meron tayong spare tire pag na-flatan. We have to make sure na yung airbag yan gumagana. And we have to make sure na meron kang enough fuel para tumakbo yung sasakyan. So in the same manner, parang emergency fund din lang yan. Like as we travel towards our financial goals, bago ka pumasok sa investments, make sure na meron kang buffer. Kasi it's only a matter of time eh. It's not a matter of when. It's not a matter of if, it's a matter of when. Meaning, yung financial emergencies, it's just knocking on your door later on. Ano mo talaga yan, ma-experience mo yan. Walang taong walang problema. Yeah. Yep. The only thing that matters is when that happens, are you prepared? Siguro I would like to end with a story. Nung bata pa ako, 'di ba sa Bicol, daanan niya ng bagyo eh. Correct. I don't know kung lumaki ka sa Bicol o hindi ba? Lagi ako nasa Bicol tuwing summer lang. Pero alam ko na talagang daanan sila noon ng bagyo, ngayon hindi na masyado. Hindi na masyado. Scattered na. Pero talaga, sanay kami sa ngayon, merong instance noong 1993 during that nagkaroon ng Typhoon Rosing. Andun ako. Nasa bakasyon ako niyan. Di ba? Summer yun. 1995 yata yun. Oo. Nasa probinsya. Nandun kami sa doon sa bahay ng parents ko. Yun yung matindi na maraming patay. Daming patay niyan. Patong-patong. Tapos yung mga bahay talagang halos sirang-sira. Ngayon yung tatay ko, ang gusto ko lang i-highlight doon is yung the importance of preparation. Kasi yung tatay ko, 1 day or 2 days prior to na dumating yung bagyo, sabi ko, nilagyan niya na ng plastic yung naglagay na siya ng pabigat sa Tapos nakikita ko yung mga kapitbahay ko, relax lang eh. Tapos ang init-init nun. Yep. Sobrang init nun. Walang ulap. Parang sabi ko, may bagyo ba? Siyempre ako, ilang taon, elementary pa lang ako nun. Parang wala pa akong muwang. Pero inisip ko, parang praning naman yung tatay ko. Parang naglagay pa talaga ng plastic. Pati yung TV, nilagay na rin sa plastic na malaki. Tapos yung lahat ng gamit namin, i-plastic niya. So to cut the story short, dumating yung bagyo. Yung bahay namin... Gabi yun. Gabi. Hangin yun. Hangin muna. Yung halos lahat ng puno sa paligid ng bahay namin bumagsak. Ito yung matindi. Halos lahat ng karatig naming bahay, mga kapitbahay namin, sirang-sira yung bahay, tuklap yung mga bubong. Yung sa amin, isang parte lang ng bubong yung natanggal. So, tapos, kumbaga, yung mga kapitbahay nag-aaway sila sa yero eh, kasi nag-aagaw. Nag-aagaw ng yero. Pero, ang na-realize ko doon is, we cannot undermine the importance of preparation. Yeah. You will only appreciate that you prepared
from when the time comes na mangyari yung hindi mo inaasahan. Yeah, when the storm comes na. So again, it's not about having an income, it's not about having a lot of money in the bank or investment. What really matters is if the storm hits, are you prepared for the rainy days? Mhm. And because our ability to overcome those challenges in life is dependent on how we well prepared to that kind of situation. Yeah. Galing. Ikaw, Kicks. Takeaways mo before Takeaways we ko, wrap up. from the top of my head, yun nga, preparedness talaga. Kaya talagang sobrang grateful ako. Hindi ko pinagsisihan kahit malang hulog ko sa life insurance at critical illness ng parents ko. So, ayun. And something din na na-realize ko, importante pa rin yung yung PhilHealth. I know we didn't touch that, pero importante pa rin kasi nakatulong din siya sa makabawas sa bills ni Mommy. Tapos even when I was, di ba, dinala ko sa percent? ER Ay, doon, hindi ko 20 ba? alam. Mga Hindi ko alam. 20% yata. Hindi ko na alam. Actually, hindi ko siya hinuhulugan. Pero nung when I had to go to the hospital myself sa Pilipinas, gulat ako na may PhilHealth pa. So sabi ko, okay, not bad. Diba? Sabi ko, that's nice. Kaya parang, okay, sige na nga, maguhulog na At least may ulit relief ako. pa rin. May relief. Yeah, well, I mean, it may not be big. I think yung bill ko was like 7,000 something. Tas 2,000 plus ang Ang deductible ni PhilHealth. PhilHealth. Still, Mm. diba? Not bad. Yeah. So, I was like, okay, goods pala. So, kailangan pala dapat the basics we have covered. Correct. Yun. So, sige naman nung balik na. Pagbabalik loob na ako sa paghulog sa PhilHealth ko. Kasi sabi ko nun, ba't ko huhulagan niya? Hindi naman ako laging nasa Pilipinas. Yung the very few times na nandun ako, kinailangan ko. Diba? Kung magre-retire ka naman sa Pilipinas din, so Diba? it makes sense na Yeah. meron ka pa rin nun. Yeah, kaya sabi ko, okay, sige. Ayun lang. Kailangan talaga prepared ka. Grabe, fresh na fresh pa yung experience talaga. So, Correct. maganda. Oo nga. Correct. At least, hindi to theoretical. Yes, Mm. actual. Yep. And sa paghahanda kasi din, kailangan mo din talaga. Any money matters, discipline talaga. Ang hirap nun, Discipline no? talaga. Discipline Hirap talaga. yun. Totoo yan. Money matters, all self-discipline. Yeah. So, tayo mga Pilipino, disiplinado tayo eh. Sa ibang Kaya ang bagay. hirap eh. Kaya ang hirap man. Puro tayo drawing eh. Puro tayo, no? Naiinis nga ako minsan, nagawa na natin ng plano, hindi naman na-execute. So, kailangan talaga ng Yeah, totoo yun. Puro tayo drawing. Ang daling mag-plan, pero pag in-execute mo, tapos makikita mo na may maapektuhan na aspect sa sa lifestyle mo. Parang Yun nga. Pilipino kasi parang hindi sila into delayed gratification, I feel. Gusto nila instant agad eh. I think They kailangan feel good. kailangan ng i-revise yung education Well, kailangan idagdag na yung financial literacy. yeah, having the knowledge is one thing, maganda yun. Pero behavioral kasi ang Yeah. ang Behavioral, finances eh. yes, So, Yeah. doon pumapasok din yung importance of a coach like me. Na kaya nga ngayon ang ginagawa ko sa mga kliyente ko, at least sa recent client ko is at least meron kaming at least once a month na check-in. Oh, that's good. Mm. That's Totoo. good. Kasi tayong mga tao or tayong mga Pinoy or workers or ikaw ba magpapagamot or magpapagamot ka sa hindi specialista? Siyempre, hindi. Sa Kontakin nyo albularyo. na pag kailangan nyo naman ng money advice, kontakin nyo na. Pwede naman albularyo eh. Yung sinusuob. Pero specialist pa din sila. Oo. Ang albularyo. Sa Di ba? sa mga kulam-kulam ganyan. Oo, specialist pa din sila. Hilot. I mean, yeah. But, ano pa din, di ba? May ano pa din. Specialist pa din sila doon. Correct, correct. Diyos ko, mami ko nga, So, yung kung- pang-unang gusto pupunta, Mother! No! So kung meron kayong plano, financial goals, wag nyong sarilinin kasi hindi natin yan eh. Especially, Yeah. kumontak tayo ng No. Well, reach out to reach professionals. out to professionals. Yeah. Ikaw ba papagawa ka ng bahay sa Sa, hindi Hindi architect or engineer. Yeah.
same that hindi natin masosolve yung money problem natin kung hindi tayo magko-consult sa professional. Yes. And I feel like having a financial coach, parang meron ka ding accountability. I don't know, Accountability. Yeah. So, pupulisin ako ni Aris. Kaya nga Yeah. hindi pa ako kumukonsulta, pupulisin ako ni Aris. Wag mo na, wait lang. Diba? So, maganda yun na ganon. Na merong, magpupulis. Someone to push you. Yeah. Mhm. So, yeah, yun ang episode natin. Etong episode na to will be released this week, this Yeah. coming week. Yeah. And Wednesday. Kicks is back. I know! Sorry na. This session with Aris will be On a regular monthly basis to. yeah. So, next time i-post Gusto ko natin. yung credit ko. Next time i-post natin kung ano yung next topic, then let's see kung ano yung mga tanong nila. Okay. Try natin sige. 'yon. Lagay natin sa comments. Lagay natin. Oh, kasi This may will be the survey topic dun eh. tapos May survey. yan Sige. na natin. Sige. Kung anong gusto nila. So yun, thank you for listening and watching. Abangan niyo yung mga susunod na episode namin. Again, this is Miller. And this is Kicks. Some people spit facts. Some people spill emotions. Ciao. See you everyone. Fire. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you. Thank you Grabe. so much, so much, Uy, no? thank you so much. Thank you so much. Welcome. Thanks. Bye. Cut. Bayad ko ha, transfer niyo na lang. Two different voices, fresh points of view from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. From wisdom and truth, grounded and clear, to humor and heat, with confidence and zeal. We offer the balance for every expat's plight. Your monthly mukbang Friday, shining ever so bright.